Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. At nandito naman po ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben. Ah, Medyo matagal akong nawala sa aking YouTube channel dahil inuubo ako at saka sinisipon at meron akong kaunting nararamdaman itong nakalipas na mga 3 araw. Kaya nagpahinga muna ako at maririnig nyo sa boses ko, iba ang yung boses ko. Medyo meron pang plema dito sa aking lalamunan. So, ang kwento natin ngayon ay tungkol dito sa nangyari sa isang atleta na taga Calapan, Mindoro. Sa palagay ko, nakilala ko itong atleto na ito nung ako ay pagkatapos kong nagretiro kasi nalaman ko tungkol dito sa kagalingan niya na tumakbo. Noong 2009, nanalo siya sa palarong pambansa. Sana naging gold medalist siya pero merong konting kontrobersya at tinanggap niya yung kanyang silver medal. Number 2 lang siya. At siya po ay tumatakbo ng 800 meter dash, yung 1,500 meter distance at talagang medium distance runner siya at magaling siya. At ito ay napatunayan niya na talagang magaling siya dahil nagkaroon siya ng mga magagandang record sa Southeast Asian Games at saka mga palaro sa mga iba't ibang bansa dito sa Southeast Asia. At 2 weeks ago, I think the first week ng January, eh, pinatay siya, pinagsasaksak siya. Pagkatapos niya nakipag-inuman sa bahay ng kanyang kaibigan na isa siyang barangay kagawad sa isang barangay doon sa Calapan, Mindoro. Itong atleta na ito ay isa po siyang airman ng Philippine Air Force at the same time isang atleta. At ang maganda nito ay gold medalist siya ng Spartan Obstacle Course Race. Ito po ay bagong sports sa Southeast Asian Games at ang Pilipinas po ang nanalo ng gold medal dahil sa kanya. At syempre, malaking karangalan ang naibigay niya sa ating bansa. And at the same time, syempre, may papremyo naman ang gobyerno para sa kanya. Kaya galing siya sa mahirap na pamilya, nakapag-aral siya sa kolehiyo dahil sa scholarship na isang mananakbo at atleta at nag-graduate siya sa San Sebastian College. Can you imagine that, scholar siya, nagtapos siya ng college. Pagkatapos, nagkaroon siya ng maraming papremyo or premyo galing sa gobyerno at syempre naiyahon niya ang kanyang pamilya sa kahirapan at nakapagpatayo siya ng bahay para sa mga magulang niya. At ito na ang masakit dyan. Siya po ay mag-aasawa sana next year sa 2026 dahil meron siyang kalibin at ang kalibin niya ay isang doktora. Doctor of Medicine po at meron silang 2 anak. 5 years old at saka 2 years old ang pagkaalam ko. At siya po ay nakatalaga at ang kanyang unit sa Air Force ay nasa Lipa City, Batangas. Siyempre, malapit sa kanyang probinsya, which is Mindoro. Ito ngayon, nasa break siya, Christmas break or New Year's break. Umuwi siya sa kanila at siyempre, kasama yung mga barkada at nakipag-inuman kasama doon sa yung kanyang kaibigan na kagawad, barangay kagawad ng isang barangay sa Calapan, Mindoro. Siyempre, ganun talaga ang ugali natin, bakasyon,
Hanapin yung mga dating kaibigan at yung mga kaibigan, kaunting inuman, kaunting kwentuhan. Kaso nalasing yung si Mervin Guarte, ang pangalan niya. I'm sorry, hindi ko nabanggit yung pangalan niya. Si Marvin Guarte. At siya lang ay 33 years old. Alam nyo, nag-retire siya nung sa being a elite athlete ng Patafa noong 2017. At pagkatapos ng 2017, nag-shift siya sa OCR at dito siya kinilala as gold medalist. At syempre, alam nyo naman, pag gold medalist ka, mahigit 1.5 million ang premyo mo dyan. At 2 gold medals ang nakuha niya. So, malaking bagay ito. At siya pa, yung kasama niya sa buhay, yung asawa niya na kalipin, ay isang doktora. Yun po. At siya po ay sundalo ng Philippine Air Force. Ang kalunos-lunos po ay habang siya ay natutulog, pinagsasaksak siya. Naitakbo pa siya sa hospital, pero pagdating sa hospital, dead on arrival. Sayang na sayang. Ngayon, resulta ng investigasyon ng PNP, lumalabas na meron footage ng CCTV doon sa lugar na nakita na merong isang tao na pumasok at saka lumabas ng bahay ng Kagawad, Barangay Kagawad. At ito ay sumakay ng tricycle. Siya po nagmamay-ari, nag-drive ng tricycle. At dahil sa investigasyon, napag-alaman na ito palang suspect na siya ngayon ay nagtatago ay close friend ni Mervin Guarte. At nung bata pa sila ay sila po ay naglalaro. Magkasama silang naglalaro at nagkaroon sila ng kaunting rivalry sa mga sports. Normal lang po naman yan. Pero hanggang ngayon naiinggit yung kanyang kaibigan. Ngayon, nagbigay ngayon ng 200,000 na pabuya ng kanyang pamilya at ang kanyang mga kaibigan para reward po sa ikakadakip itong kaibigan niya. At napag-alaman yung pangalan niya, ang last name niya is Kaluoy. Yung last name pa lang maiinis ka na, Kaluoy. Ano? So, ako ako ay isang atleta. Alam ko yung gaano kahirap bago mo matamo ang tagumpay sa mga larangan ng sports. Malaking investment yan, malaking panahon na pagte-training para makamit mo lang yung tagumpay sa mga sports na yan. At very competitive siya. Ngayon, nagtataka nga ako, hanggang ngayon hindi siya makita, hindi siya madakip ng mga pulis. At wala pa akong nakikitang sketch o picture man lang niya para mailagay sa social media at siyempre ma-inform ng ibang tao para malaman kung ano ang description itong suspect na ito. Doon ako nagtataka at ako ay naiinis sa bagal ng investigasyon na ito. At sana kung magawa lang yan, magkaroon ng sketch, magkaroon ng mga detalyadong impormasyon tungkol dito sa kaibigan niya. Madaling madakip yan. Tricycle driver. Sa tingin ko naman walang kakayahan na pumunta sa ibang bansa yan. So nandyan lang sa paligid ng Mindoro. Baka nasa bundok ng Mindoro. At ito ay trabaho ng ating mga kapulisan. So ako ay nagbibigay ng appeal ngayon na kung kilala nyo itong tao na ito, si Mr. Kaluoy, ay dapat ninyong i-report sa pulis. At ito po ay mananagot sa krimen na ginawa niya dito kay Mervin Guarte.
So, yun lang po, tahimik ako sa social media tungkol kay Mervin Guarte. Pero ito ay paraan, ito sa vlog na ito, para sabihin ko sa inyo itong nangyari kay Mervin Guarte. At kung meron kayong ah, panahon para ma-share itong video ito, para malaman ng lahat ng mga Filipino tungkol dito sa nangyari kay Mervin Guarte, at kung kilala itong Mr. Calooy na kaibigan niya, dapat mag-report po kayo sa pulisya. At ito ngayon, ang aking platform na para humingi ng tulong sa inyo. Hindi ko naman kilala si Mr. Guarte, pero alam ko yung feeling ng isang atleta. Alam ko yung paghihirap ng isang atleta para makamit niya ang tagumpay, at syempre yung tagumpay nakamit niya na para ma-improve yung buhay niya at ang kanyang mga magulang. So yun lang po ang aking balita ngayong araw na ito. Medyo late na ito, pero importante po na mai-share ko sa inyo dahil itong tao na suspect na ito ay nagtatago sa batas, at dapat mabigyan natin ng hustisya ng ating kapatid na si Mervin Huarte. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Bye!